Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa mga magigiting na estudyante, nasa harapan at saka nasa online, at yung mga estudyante po natin from abroad. Welcome sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Work and Destiny, yung atin pong subject. Malapit-lapit na po itong mag-end. Ang atin pong pag-uusapan, choosing your life's work. Yan, pamimili. Napipili ba yung trabaho? O pinipili, Sige po, tayo muna humingi ng gabay sa Panginoon. Pastor Jonathan, open us in prayer. Amen. By the way, gusto ko pong mag-announce about our subject, Project Apollos. Lalo na sa mga opisyales o mga yung meron pong tinatawag na pag-asa na maging tagapaglingkod ng Panginoon sa Agape Love Family Community Church po. Nire-required ko po na dumalo po yung pong mga opisyales ng Agape para lalo po kayong lalo pong maging equip yung pong Project Apollos po. Mahalaga po itong Project Apollos sa mga sa mga aspiring pastor, aspiring propeta, apostol o archbishop Kailangan po ninyong dumalo doon kasi po doon ko ituturo talaga sa inyo kung paano kayo tumayo sa pulpito. Yung mga pagtayo-tayo ninyo na mga pag-interpret, napakahalaga. Pero ngayon, ang subject natin ngayon ay work and destiny. Choosing your life's work. Ang tanong, meron po bang isang tao na marami siyang trabaho? Yung tawag doon, jack of all trades. Meron? So, di ba? Master of none. Di ba? Jack of all trades, master of none. Kasi iba-ibang hindi porket yung yung gawa sa labas ang iniisip natin. Like for example, ako, dami po akong work. Noong nakaraan, dati lupon ako. Ngayon, nasa beso naman ako. Hepe ako ng environment sa barangay. So, pastor din. Di ba? Trabaho yan guro. Tatay. Trabaho rin pagiging tatay Di ba? O yung pagiging lolo. Trabaho yun. May mga kapatid ka. Ikaw ang nakakatanda bilang kuya. Meron din akong konting alam sa electrician. Si Pastor Benedict seaman, di ba? Tatay ka na rin. Di pa? Hindi po. So, di ba iba-ibang mukha ng trabaho. Kasama rin yung pagiging labandero. Di ba? O labandero. Gawain bahay. Madami Kasama Yaya. Oo. Kaya nga, actually, inulit ko lang yung pinag-aralan natin. Kasi nung araw, pag sinabing full-time ka ba? Mag-full-time ka. Sabi ko. Pag sinabing full-time noon, mag-resign ka sa trabaho at pumalaot ka ng diretso sa ministry. Yun ang full-time ang interpretasyon ng mga sinaunang mga Kristiyano. Di ba?
Oh, magre-resign ka sa trabaho to the point na wala ka na ipang tusto sa pamilya mo. Kasi papalaat ka sa ministry. Eh, yung dating kinikita mo, halimbawa, 100 a day, ay 1,000 a day. Nung nagpastor ka, 500 a week. Di, ang laki na diferensya, di ba? So, paano mo siya i-handle yung gano'n? Kasi sa totoo lang po, lahat tayo full-time eh. Full-time. Kasi lahat ng trabaho natin, ministry yan eh. Tama ba? Yung pagiging tatay, ministry yan eh. Pagiging asawa, ministry yan eh. Kaya, we are all full-time in the ministry. Hindi po yung talagang yung galawan lang sa simbahan. Kasama po sa trabaho natin yung galawan sa simbahan. Tama ba? So, balikan ko yung sa mga nasa online diyan o yung mga hindi pa nakasagot. Roman number 1, does God have a specific career for every person? Specific. Isa lang ba? Is a career that same thing as a calling? O yung career ba? Pareho bang ng tawag niyang calling? Is there only one job for me? What are the difference between career and calling? How can we differentiate? Calling, panawagan kasi ng Panginoon. Career, parang needs ko eh. Na kailangan abot. Ayun. Like pangarap or mga patayon sa buhay. Okay, pagka tama, no? Yung career, may kinalaman yan sa tinatawag na natapos mo sa pag-aaral at magiging daan para ikaw ay pumalaot. Kung ano man natapos mo, siyempre, katulad si Sir, bilang seaman. So, yung calling naman, panawagan. Ito yung special na panawagan ng Panginoon. To become a pastor, to become an evangelist. No? Ano pa? Yun. Kasama yung conviction. Oo. Kaya, yung career na mag-conviction kung ano yung bagay na ang dami mo pinag-aralan. Pero isa lang yung tinutukan mo kasi yung komportable. Oo. So, kasi may mga ganun, ang daming kumbaga in-enroll na gusto kong ganito, pinasok niya. Tapos isang taon lang, ayaw na. Sumunod naman enroll na naman sa ibang kurso. Isang taon, hindi pa natapos. Oo. May mga ganyan kasi mga karanasan yung iba, Okay, tuloy natin. Letter A, God has made us with the ability to function in many different realms. The talents, the gifts, and abilities that we possess could find expression in a number of careers. So, yung talents daw natin, yung mga kaloob sa atin, yung mga abilities natin, abilidad. Kaya minsan, naobserbahan ko, meron nakatapos na pag-aaral, to compare do sa hindi nakatapos, mas matagumpay yung hindi nakatapos. Magbigay ako ng halimbawa. Merong mga nag-aral ng mekaniko. Di ba? Automotive o mechanics. So, nakagraduate, may diploma. Yung sa isa naman, hindi naman nag-aral. Experience lang. Experience, tama, by experience. Mas marami nagpapagawa doon sa sa experienciado kaysa doon sa may diploma. Di ba? Kaya, minsan ganun kahit ganyan, sabi ng isa, Pastor, mahaba na experience ko sa pagpapastor. I don't need na mag-aral. Okay ba yun? Iba yung, di ba? Iba rin yung may pinag-aralan. Maganda kasi pinagsama yung dalawa. Aral ka, and at the same time, experienciado ka. Lalo ka magiging kagamit-gamit. Kasi mahalaga rin sa pagkukwento natin, o pagpipreach natin, yung mga karanasan natin Malaking tulong yan
Kaya, yung iba naman, katulad yung may naobserbahan ako, nagtuturo sa Bible school. Subject niya pa naman homiletics at saka hermeneutics. Pero walang church. Paano yun? Ganun talaga, Bishop. Minsan, pastor nga, wala naman talaga. Di ba? Paano mo siya maituturo ng maayos yung ganun? Subject mo pa naman, hermeneutics at homiletics. No? Preaching properly o yung ano. Wala ka naman pinapastoran. Pero matalino. Di ba? May mga ganun. Okay, letter B. Para mabilis tayo. Kasi letter C na kamo, no? God wants us to have a job, career that we can love. No, God, nais daw ng Panginoon na meron po tayong trabaho o career na ito po ay atin pong mamahalin. Pagka hindi mo mahal ang trabaho mo, kasi may mga ganun, ano? Magtatagal ka ba doon? Di ba pag hindi mo mahal ang trabaho mo, hindi mo siya mai-enjoy? Para kang madaling manghinawa, mapagod, o whatever. Kaya kailangan talaga, Bishop, pagdating sa career o yung mga course, hayaan natin yung mga anak natin pumili kung gusto nila. Oo, siguro. Kasi Oo, diba, minsan pinakikailaman eh. Kasi wala naman din yung puso. Hmm. Tatapusin niya yun, pero Yes. yung Oo. pag umalis doon, wala. Kaya nga eh. Ganyan minsan. Ito yung pamilya, ano tayo, kailangan puro doktor tayo, kailangan mag-doktor ka rin. Gusto ng anak mo, teacher. Tapos sa'yo, gusto mo doktor, ay ng anak mo, nakapag-enroll, kontrapela. Oo, di ba? Hindi niya ma-enjoy. Yung tanong doon, yung hindi ma-enjoy, dapat ma-enjoy nila yung kanilang ginagawa. Malaking factor po yun. Okay, the truth is that most people do not like their jobs. Ikaw, Pastor Benedict, mahal mo yung pagiging seaman. Opo. Ibig sabihin, magaling ka lumangoy. Opo. Hmm. Bishop, ang dami Meron ba seaman na hindi marunong lumangoy? Bishop, lahat po marunong lumangoy. Wala. Ang kahirap ng Bishop, kapag naunang ka ba, Takot. yung takot. Kasi yung fear, kapag naunang yung fear, wala na. Yung fear, alisin mo. Si yung namatay, yung dalawa, na basketball player, natakot yun. Fear yun, fear. Hindi, ano Ano yun? May investigan ba, Bishop? Talagang nilunod ba talaga? O May no? pasa? Oo. Binugbog muna yata. O baka sinaktan mo na. Binugbog bago muna nilubog. Kasi pag lutang, nakita na may mga pasa, may bukol na ito dito. Yung ganun? Pasa yung bata. Ganun, ganun pastor. Kasi meron foul play pala yun. Meron nga. Kaya nga lahat ng mga team, hinold sila. For investigation. Oo. Baka parang may paternity pa rin siguro yun. Hindi kaya ano? Ayan. Parang kailangan makapasa ka doon sa sa malalim na yun. Oh. Kita mo. Itingin ko pa naman ano pangalan ng Baterbo? Hindi ba? Magaling po. Parang si Japet Aguilar eh. Someday, no? Magaling po. Parang tingin ko Japet Aguilar someday eh. Sayang. Naputol na kagad yung karir niya. O karir yun, di ba? Opo. Karir putol na kagad eh. Okay, so unless we are doing something we enjoy, doing our job, satisfaction. Di ba? O, pag na-enjoy mo, talagang mag-excel ka eh. Di ba? Yan ang ano eh. Kung gusto mo yung ginagawa. At yung kasunod yung commitment. Di ba? Opo. Magkakaroon ka ng commitment para sa work na yan. Tsaka hindi lang mag-commitment Our diligence will be very low. Diba? Pero pag mahal mo, Yes. talagang ano ka yan. Magsusumikap ka talaga. Dapat mahalin natin kung ano. Number 3, what are the things that you especially enjoy? Could any of these things serve as the basis for a career? Well, letter C na? Opo. Yan. Sige. God wants us to have a job or career that is worth having. Worth having. Makabuluhan, ano? Yun daw ang sabi. Nais daw ng Panginoon na magkaroon tayo ng tinatawag na work or career na ito po ay tinatawag na
makabuluhan. Sa ibang termino, anong ibig sabihin? Worth having. Kapaki-pakinabang. Yung kapaki-pakinabang. Tama. Yun, ano. Kapaki-pakinabang na Iba job. naman, deserving yung trabaho, deserving yung trabaho. Yan na eh. Kasi pagkakapakipakinabang, may pakinabang. Pagkakapakipakinabang, may natututunan. Yeah? Sa work. Oo. No. Number 1, merely enjoying an activity is not enough. Yon. I may enjoy fishing, but I may not be able to find someone who will pay me to do it. Oh, example, malaki nun, minasa. Wala po. Pwede raw po na i-enjoy mo yung tinatawag na pangingisda, fishing. Pero, wala ka namang sweldo. Wala namang magbabayad sa iyo for fishing. Pero na-enjoy mo. Di ba? Yung mga ganon. Dapat may kasama, no, yung na-enjoy mo na and at the same time, may pakinabang pa. Meron pang ganansya. Di ba? Halimbawa, na-enjoy mo yung yung gawain sa Panginoon. Yung mga gawain sa Panginoon, pagtulong-tulong kay pastor, mga ano. Pero wala namang pakinabang. Paano yun? Wala sweldo, ibig sabihin. Di ba? Di ba sabi nga, nag-usap nga yung businessman at saka yung pastor eh. Sabi ng businessman kay pastor, no, nakakabilib kayo, nakaka-bless kayo, pastor. Bakit po? Kasi sa amin, yung mga trabahador ko, nagtatrabaho for the sake of money. Nandiyan sila. Pero ikaw napapagalaw mo, yung mga tao mo, walang compensation. Yeah. Oo nga eh, yun nga po nakakatuwa doon eh. Sabi ng pastor eh, actually, hindi lamang wala sweldo eh. Abunado pa nga yung mga yan eh. Diba dumudukot pa sa kanila, kanya-kanya mga bulsa. Kaya iba yung na-enjoy mo talaga yung no. Pag na-enjoy mo, nabibless ka, laan ka, pati talagang magsakripisyo. Yun nga eh. My career must also be a worthwhile endeavor as adjudged by the world around me. Worthwhile endeavor. And Worldwide. Worthwhile. W-O-R-T-H. Worthwhile. Worthwhile. Magkasunod lang. Isang word lang yun ha. Worthwhile endeavor. Number 3, I must be seeking more than a large salary or a comfortable position. I must be seeking to be contribution to the well-being of others and the benefit of mankind. Contribution to the well-being of others and the benefit of mankind. So, naalala ko lang yung dalawang kwento. Meron po, bata pa sila, magkaibigan sila. Sabi nung isa, ikaw paglaki mo, anong gusto mo? Ako gusto ko maging doktor, sabi ng isa. Pero gusto ko maging doktor sa ibang bansa. Sabi naman nung kausap niya, gusto ko rin maging doktor. Pero gusto ko maging doktor dito sa ating nayon, sa probinsya. So to make the long story short, lumaki sila, nag-aral sila, pareho nakatapos. Yung pangarap na isa maging doktor doon sa ibang bansa, nangyari. Yung isa maging doktor sa nayon, nangyari. So, tinanong yung nasa nayon, bakit mas gusto mo rito? Nakatapos ako ng karir, masaya ako sa ginagawa ko. Di ba? Para sa kanya, yung masaya siya sa ginagawa niya. Masaya ako mapaglingkuran ko yung mga kababayan natin, mga kabarangay natin. Amen?
So, kasi, ang sinasabi, yung contribution to the well-being of others. No? And the benefit of mankind. Amen? Siyempre, pag nag-abroad ka, siguro, di ba? Pera, ang usapan doon. Malaking pera yon. Malay-maleta yon. Di ba? Basta pag Oo. mahirap din, una-una, sacrifice sa pamilyang malayo. Ayun nga, di ba? Yun ang reason. Halimbawa, gusto ko maging politician. Bakit? Gusto mo maging politician? Yun. Di ba? Kapangyarihan. Para dumami ang aking ari-arian. Okay. Mga influensya. Impluensya. Di ba? Yung personal. Di ba? Pero dapat ang mindset po natin for the well-being Yes. of mankind, Will be others. of other people, kapakanan ng mga tao sa ating kapaligiran. Di ba? Basta ganun, maganda. Ganun sana yung mga Isipan. mga isipan ng mga naglilingkod, Sa gobyerno. lalo na sa ating gobyerno. Kawawa naman tayo, kawawa naman ang bansang Pilipinas. Lubog na. Lubog sa hukay, lubog na lubog sa utang. Kasi nga, very, very obvious not for the well-being of our nation, but for their own well-being. Ay, nako. Puro himutok na lang. Di ba? Tahimik mo na, walang magagawa. Ano nga Inutok na lang. nangyayari. Sige, na letter D na tayo. One should exercise caution in seeing one particular job as a calling from the Lord. Yeah. Exercise caution in seeing one particular job as a calling from the Lord. Pag sinabing calling, tawag, di ba? Tawag. O yung isa pang definition ng calling, tawag ng pangangailangan. Okay. Number 1, if your job is your calling, it is the only one in which you can fulfill your destiny. Oh. The only one. The only one. Ikaw lang ang po pwedeng gumawa yan kasi pag calling yan no? Kaya meron ding mga doktor na nag-i-involve sa ministry. Ibig sabihin pala Bishop, ang career, pwede sa lahat. Oo. Pero yung calling, ikaw lang Yun. ano Oo. yan. Kaya Ikaw lang ang calling, magagawa. panawagan. Kasi pwede naman lang. Kahit tayo, pwede mag-aral ng pastor. Pwede pa di ba? Oo. Kaya talaga ng pera. Pero yung calling, hindi mo pwede lang. Brother, ikaw na lang tapos ng panawagan mo sa Panginoon. Okay, diba? Kaya yung palang pinagkaiba niya, nakita natin dito. Isa lang ang nagpahati ng dagat. Oo. Si Moses lang Si yung Moses calling lang. niya yun. Isa lang ang pumatay kay Goliath. Si David. Si David lang yun. Diba? Wala na. Isa lang ang nalaglag kay Delilah. Kaso wala sa ganyan, sana po. Sana po. Huwag sana mangyari. Diba? Mahirap. Kita ko naman. Kaya, you are the only one to fulfill that destiny. my God, Batuta! Hello. Batuta! Laki na! Oo, yan. Naglalaki si Ibig sabihin, apostolic ministry yan. Ay. Ano yan? Naman sila. Mamaya, pag may pinag-usapan sila, maririnig pa na. Talay natin. Calling. Mag-mute po kayo, lahat na nasa online. Nasaan na ba? Sa ano? Nawala. Sa ano? Baka misinterpret. Hindi, mamaya may mapag-usapan sila. Okay, number 2. Oo nga. Pastor, mahirap na. If one specific job is your calling, what happens if the job changes?
the company goes out of business. The occupation becomes obsolete or you lose the ability to do the specific task related to that job. So, yun nga, sabi rin, no, kung ang specific na trabaho ay yun nga, yung ang panawagan sa iyo, papaano kung ito po ay yung job na yon ay nagbago, di ba? What happens if the job changes? Ako sa totoo lang po, hindi ko ma-enjoy yung trabaho ko ngayon. Yung pagiging happy ng environment. Mas na-enjoy ko yung pagiging lupon. Yun ang na-enjoy ko. Kaya hindi ko alam. Kung magpapalipat ako. Kasi para mahirap pag hindi ma-enjoy no? Kasi counseling more on counseling Gamay na gamay ko yung counseling na ministry. Tapos Bishop, Kaya na-enjoy ko yun nalipas sa ibang pwesto. Hindi ko lang alam. Makipagpalit kaya ako doon sa Kaso, pag lumipat, mababa. Yan nga lang. Yan lang. Pagka lumipat doon, mababa ang sweldo. Yan nga yung kaya kita nyo, no? Kapag mahal mo naman ang ginagawa mo, Kita mo, paano nga yan, Mas kalahating baba yata, no? Iba kasi pag Sabagay, sabi naman sa akin, Kap, ganun lang. Pasok ko, hindi naman obligado. Pero iba pa rin yung na-enjoy mo, no? Iba yung na-enjoy. Letter E. Regardless of your specific job or career, every believer has a general call from God that will affect how he or she functions in the marketplace. It is this call in which we are to walk worthy. Yan. Regardless daw po na may mga trabaho kayo, di ba? May mga job kayo, may career kayo. Tandaan po natin, bawat mananampalataya, meron tayong general call. General call, yung blanco. Number 2, changes. General call. Kahit anong trabaho mo doon sa sekular, di ba? At kailangan po natin mag-function tayo diyan. Basa po Ephesians 4:1. Mamuhay kayo ng karapat-dapat sa pagkatawag na inyong tinanggap. Okay. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Walk worthy of the calling. Diba? With which you were called. Mamuhay kayo ng karapat-dapat. Diba? Yun ang sinasabi, no? Kaya, number 1, we are called with a holy calling. Ito po yung karapat-dapat. Tinawag daw po tayo para mabuhay ng may kabanalan. 2 Timothy 1:9. Basa. 2 Timothy chapter 1 verse 9. 1:9, na naligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandaang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Naligtas tayo. Sabi ko para sa isang banal na gawain. We are called by grace.
Galatians 1:15. We are called by the gospel. 2 Thessalonians 2:14. Amen? Okay? Ito po yung mga paraan ng Diyos, ng pagtawag sa atin. Pangalawa, we are called unto His purpose. Tinawag tayo ng Panginoon sa isang layunin. May purpose. Sa Romans 8:28, ano yung purpose? Romans 8:28, alam natin lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti masama. Ang mga nagmamahal sa Kanya, sila yung mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Okay, so mga tinawag ayon sa kanyang layunin. At sa verse 29, ano yung layunin ng pagkatawag sa atin? Verse 29, sapagkat sa mula-mula ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen. Kita yung may purpose? Upang maging katulad ng kanyang anak. Maging kawangis. Kaya yun talaga yung lundo ng panawagan sa atin eh. Hindi po pwedeng hindi tayo humantong sa tinatawag na imahe ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga naalala ko lang yung creation account eh. Let us make man in our image, in our likeness. Amen? So, nasira ang imahe ng Panginoon dahil nagkasala. Diba? Pumangit ang tao. So, ganun pa rin ang plano ng Diyos. No? Ang plano naman ng Diyos ngayon, mula sa pangit, magiging kawangis ng Panginoon. Amen? Okay, ano pa? We are called unto liberty. Galatians 5:13. Basa. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, hindi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga binikuran kayo. Okay. So, explain nga nyo. Explain. Anybody? Kayo naman. We are called unto liberty. What does it mean? Binigyan po tayo niyo ng na Malaya. makapili para gumawa ng Malayang pumili. Freedom. ano bang gusto mong gawin. Kung gusto mong gawa ka ng masama, gawa ka ng mabuti. Okay. So, yun ba yung yung merong binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan pumili between good and evil? Ano yung kalayaan doon na sinasabi? Maglingkuran. Kasi Pamamagitan ng pag-ibig na dati alipin tayo ng kaaway. No choices eh, walang choice eh. Ngayon, alipin ng kasalanan. Ngayon, alipin ng kasalanan noon. Ngayon, tinawag tayo para maging malaya. Diba? So, malaya maglingkod sa Panginoon. Diba? Hindi malayang gumawa ng kasalanan. Na-misinterpret na naman ng iba. Tinawag tayo para sa kalayaan eh. Naabuso na naman yung kalayaan na ito. So, hindi na tayo tinawag para maging alipin ng kasalanan. Tinawag tayo para makalaya sa kasalanan at malayang gumawa ng kalooban ng Diyos. Amen. Hirap-hirap yata gawin ang kalooban ng Diyos. Diba? Kung alipin ka ng kasalanan. We are called unto peace. 1 Corinthians 7:15. Kapayapaan. Basa nga po 1 Corinthians 7:15. Kung nais namin humiwalay sa Corinthians, First Corinthians 7:15. Sige. 7:50. Kung nais namin humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, kayanin niya siyang humiwalay. Sa gayong pagkakataon ay natural
naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Yun. Tinawag tayo ng Diyos para mabuhay o mamuhay ng mapayapa. No? Yun ang Ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak mabuhay ng may kaguluhan. Hirap yata nun Diba? At mabubuhay ka lang sa kaguluhan kapag ikaw mga nagdidesisyon ng mali. Pag lumilihis ka sa kalooban ng Panginoon, tiyak na mabubuhay ka sa kaguluhan. Instead na kapayapaan. Diba? Ang gusto ng Diyos, kapayapaan. Ikaw naman, gumagawa ng mga kalokohan. Diba? Di ang resulta? Buntot mo, hila mo. Tama ba? We are called unto fellowship. Amen? Oh. Koinonia, fellowship. Having a healthy relationship sa mga magkakapatid. Amen? We are called unto His kingdom and glory. Oh. Tinawag tayo para sa kanyang paghahari at kanyang kaluwalhatian. Amen? Tinawag tayo, we are called unto eternal life. Buhay na walang hanggan. Diba? We are called unto glory and virtue. We are called unto blessing. Amen? Even in our works, sabi nga, be a blessing. In your church mate today. So, yan po yung panawagan sa atin. Ang ganda, no? Simula na maging Kristiyano ka na, may purpose na ang buhay mo. Simula na naging mananampalataya ka, may kapayapaan, may kalayaan ka. Di ba? Simula na naging mananampalataya ka, meron ka kapayapaan. May fellowship. So, dati yung kingdom mo, kingdom of darkness. Natutuwa si Taning sa'yo dati. Di ba? Dati wala kang assurance na eternal life. Ngayon, meron kang assurance na eternal life. Number 3, we are called to be, basa, Romans 1:7, 1 Corinthians 1:2, 1:7, Romans. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos, itinawag ko pang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians 1:2. Para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga tinawag upang maging kabilang sa sambahayan ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako, na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo, na Panginoon nating lahat. Okay, in Romans 1:7, to all who are beloved of God in Rome, called as saints. When you become a Christian, the Bible said, we are called saints. Ay, ang ganda na pangalan mo, sir. Saint Benedict. Meron na yun. Saint Benedict. Bishop pero dating pare. Di ba meron? Sikat na pare yun, ano? Munara. Saint Benedict. So, Sa lugar ng okay ba sa iyo? Saint Felix Berto. Okay lang po basta Hindi, yun naman, di ba? Kasi yung mga di ba, inoordinahan nila yung maging santo. Di ba? Kasi pag sinabing saints kasi binanal ng mga tao. Yung binanal eh. Opo. Binanal Kaya tayo eh. yung tinawag talaga sa kabanal. Oo, Pag sinabing yun nga eh. eh, Kaya nga, tinawag yung mga Kristiyano sa Roma, saints. yes. Bishop naalala ko sa lugar ng Europe, sa parting Malta. Meron meron dyan St. Benedict, St. Paul, magkatabi. Tabi. Magkatabi sila. Sa Malta. Ano eh, Malta yun eh. Talagang ano yun eh. Doon nga sila nag-ano eh. Oo. Eh, si kapatid na Pablo, merong may sinasimba at si Paul, may church, si Benedict, may church, magkatabi nga Talaga? sa Malta. Yan ang dalawa, no?
Pero magkaibang dekada yan, ano? Magkaibang kapanahon na yan. Pero Bishop, magkatabi lang ah. Ginawa na Rebulto. Lahat may reward ko kabilaan. Parang Athens. Sa Athens kasi ang dami Rebulto eh. Oh, marami. Di ba pag inaralan mo yung ano, no, sabi nga doon, sinorbe yung Athens, mas marami para Diyos-Diyosan doon na Rebulto Marami sa kaysa sa tao. Athens. No? Kaysa sa populasyon ng tao. So grabe, no? Kukunti lang ang tao doon, pero marami Rebulto. Ang Athens. Kaya may nabasa inscription si Paul eh, Oh. sa Diyos na hindi namin kilala. Di ba? To the unknown God. Kaya nagtalumpati siya. Yun yung ginamit. Di ba? Yan ang ginamit niya pagkakataon. Gusto ko ipakilala sa inyo yung Diyos na hindi ninyo kilala. At walang reward ko. That's okay, no? Siguro kasi basta, Bishop, pag nag-preach siya, hindi lang feelings with observations. Ayun, di ba? Mas Kasi, ang ganda nga. kaya, di ba, pagka ikaw bumisita, visitation, titingnan mo yung paligid eh. Huwag ka muna tingnan mo muna yung anong kung pwede maging daan to connect yung nasa bahay. Huwag mo muna titrahin yung Rebulto. Huwag kang bago-bago titrahin yung Rebulto kasi hindi ka na papabalikin nun. Yung magandang bagay muna, tingnan mo muna. Ano mga magagandang bagay. Dami yung award dyan ha. Dami yung mga ano. Yeah. Alam niyo ba, meron ding award bibigay si Lord. Yung ganun. Usapan natin yun. Different kinds of crown. Ganun. So, doon ka muna. Mamaya kasi ibang mga hyper eh. No? Yung ibang banat dito, banat ka agad eh. Kay Ruso agad eh. No? Pinatatanggal ka agad yung... Okay, we are called to be sons. Mga anak ng Diyos. We are called to be disciples. Anak, santo, disipulo. Dapat ito mangyari talaga sa mga Pero mananampalataya. Bishop, bakit ginagamit Christian? Christian. Hindi naman tayo tinawag ng Christian ni Jesus. Doon sa tinawag silang Christian, saan ba sa Antioch? Ang sabi roon, Followers of Christ. panunuyak pa yun. Yung mga Christian yan, yung parang panunuyak. Ganun eh. Pero bakit inadapt ng mga mananampalataya? Negative pa yung niya, no? Pag-usapan yung negative na Kaya nga eh. naging Christian po. So, pag sinabi kasi disciples, malalim po yan. Pangalanan po yan. No, kala natin, disipulo ng Panginoon eh. Matetes yan sa Greek word eh. Matetes. Ibig sabihin handang sumunod. Ang buhay, Bishop. Oo. Ang mga Kristiyano, pag gusto nilang mag-church, pwede. No. Gusto nilang sumunod. Pero ang disciple, hindi. Oo. Talagang devoted Yun. yan. Devoted ka Kaya talaga. ang magandang mag-build sa church, mga disciple. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Yun, Kristiyano. Ganun. Kung kailan mo lang gusto magsimba. Yung mga ganun. Hindi dapat. Ayan. Roman number 2, what are the foundations to choosing life's work or career? Ano raw po yung dapat natin isaalang-alang? No? Yung pundasyon sa pamimili na tinatawag na life's work o yung career. Diba, kung meron kang katawag din na, anong gusto mong maging? Diba? Yun na yun eh. So, meron nga akong anong gusto mong maging? Sabi ng isa, gusto kong maging doktor. Sabi naman ng isa, gusto kong maging konduktor. Bakit? Kasi maraming pera. Nakita niyo yung konduktor, dahil pera rito sa yun. Ibang pasero. Sampo kayo. Lalo niya sa kanya yung pera. Lagi yung ticket. Sampo kayo. Okay. Mahalaga talaga. Choosing your life work. May foundation sa society. Number 1, o letter A, ito po yung dapat isaalang-alang, understanding yourself. Gusto kong maging engineer. Yourself. Hindi ka naman magaling magkwenta.
Tingnan mo, no? Ano ba? Pag ano eh, depende sa ano mo sa kakayanan mo. Tingnan mo muna yung sarili mo. Diba? Gusto ko maging doktor. Pero Nahirapan. Mag-nurse na lang daw. Pagdating ng nurse, nahirapan din, caregiver na lang daw. Nahirapan ba sa caregiver yun? Vulcanizer na lang. vulcanizing. Vulcanizer na lang. Kaya nga, understanding yourself, ano? Yes. Tingnan mo muna yung sarili mo. Kaya ko, diba? Magaling ba ako sa math? Magaling. Yan. Magaling ba ako sa, ano ba? Gusto mo maging journalist? Magaling ka pa sa English. Diba? Pero hindi ka talaga. Yun nga. Kaya tinanong kita kanina kung marunong ako lumangoy, seaman ka. Oo. Hindi, para palipas si John. Oo, seaman ka, di ka marunong lumangoy. Lubog. Hindi, ako rin, Bishop. Ako po'y tapos ng marine engineering. Oh, marine engineer, ano? Ang trabaho. Hindi, magaling ka rin sa mathematics. Opo. Engineering eh. Mga Makina. Oh, alam mo yung second, co-second. Machineries ang hawak ko. Oh. Kuryente, generator na po yan. Wiring. Marine engineering. Hindi, electrical engineering. Electrical, sa sahod ko rin yan. Oh. Pero hindi mo siya major. Hindi medyo, ang habol yung mga makina ng mga Machineries generator. na eh. Machineries. Fabricate, nagpa-fabricate. Fabricate. Di ba meron doon sa marine, meron tik-tik kalawang? Tawag doon, ano yung tik-tik kalawang? Ay, Ano opo. yun? Yung mga AB. Gano'n Mga ba yun? Nautical graduation. Nautical. Nautical. Eh, kami po, more on machinery. May sira generator. Kailangan ipa-start mo. Oh. May sira makina ng barko. Malaki yung bisya. Kailangan yung mga piston papalikabit na maayos kapag lalo piston malalaki. Kailangan yung Parang malaki pa sa drum. ang laki ng drum. Kailangan yung pagsalpak ng piston kailangan balanse kapag hindi makaya. Last year bago o yung umalis. Dalawang piston bagong palit. Napakahirap pero hopefully sa tulong ng panahon. Di ba lahat naman yan nagsisimula sa yung tawag na pioneering, yung Opo. ano, yung pagsimula ka, wala kang ganong alam. Hindi, Bishop Pero- ay, opo, Bishop, totoo. Oo. Ako yung nagsimula ng kadete. Oo, kadete mo. Katapos, yung natuto ako, nakita ko ng mga engineer Yun, na medyo yun nga. masipag na idea, agad-agad promotion on board. Nagulat ako. Ano Yeah, ba yeah. first man para magalang? Hindi. Bali po sa amin, may kategory, kadete, wiper, oiler, engineer yun. Bali kadete ako. Yung nakita ko ng potential na alam kong magtrabaho, promote, wiper. Pagbalik ko, oiler. At tapos ngayon, yung nakita ko naging oiler, recommendation, engineer na. Kaya, kaya sabi ko, Di ba pwede ka maging kapitan? Bishop, Iba na chief engineer. pagkapitan. Chief engineer po, chief engineer. Hanggang doon yung Apo. pinakamataas. Kasi yung kapitan po sa chief engineer, 4 ang bara. Chief engineer, 4 ang bara. Kumbaga, Rango. Oo. Apo, Rango isa yun. sa, yung mga seaman, kapag nakita mo LDC, may 4 na bara, Kapitan na yun. ayun ang Mataas na yun. Higher. Higher yun. Kapag angkla, may 4 na bara. Ayun, Kapitan. kapitan, isa naman chief engineer. May angkla pa. Ngayon. May Angkla. apat na bara, Yung may angkla. Halimbawa, Oo, angkla pala. Yung yun. angkor. Angkor. Halimbawa to, is katapos na kami LDC, yung mga mataas na yun. Nakita mo angkla, may 4 na bara. Oh. Bishop ay magkaranggo yun. Kapag nakita mong LDC, isang buwet, angkla, isang buwet, magkaranggo. Yung ano, yung talents po ba, at saka yung abilidad, nade-develop. Opo. Nade-develop no? Opo, na-develop. Like for example, meron kang konting talent Opo. in singing, pag-awit. Pero minaster mo, pinagbursige ka, pinag-ibayo mo. Kasi example ko lang si Pastor Boyet Manalang, yung kasama ko. Hindi siya gano'ng dating magaling kumanta. Pero na-develop. practice na develop. Gumaling kumanta. Meron ka ganun, ano? Kahit yung pagpapastor natin, preaching ministry natin, Oo. Nade-develop. nade-develop eh. Teaching ministry, nade-develop yan eh. Kaya kailangan talaga pagsusunog lang ng kilay. Diba?
Kaya siguro pinalulubog yung mga bata, yung mga may potential kumanta, nilulubog daw sa drum ng mga magulang, tapos makakantahin. Yung boses parang medyo Para tumining ang boses. voice lesson. Voice lesson yun, practice yun, Voice training lesson. yun. Training, voice lesson. Ayun. So, ayun eh. Kaya nga, dapat understanding yourself. Basa po, 139 ng awit, verse 13 to 16. (139) ng awit, Psalms 139, verse 13 hanggang 16. Sa akin, salmo eh. Awit. Salmo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Yahweh ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikita. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay gugising, sa loob ng bahay bata, doon iyon napapansin. Lumalaki ako roon sa iyo'y di nalilibig. Kung iyong nakita na, hindi pa man sinilang. Batid mo kung at ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na palaan. Matagal nang malakas mong ikaw lamang ang may alam. Amen. So, naano ko lang, yung batid mo ang haba ng aking buhay, sapagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Kaya pag may isang tao, Bishop, Na namatay bigla, katulad yan. pag namatay yung isang tao, hindi natin pwede sabihin, panahon niya na yan. Hindi, panahon ng Diyos. Oo nga, no? Kasi mismo ang Diyos. Oo. Pag pag nagsisira ko sa Batid mo no? sa may patay Bishop, Batid. hindi, panahon niya na, kaya sa nauna hindi niya panahon, yun yung inakda, panahon ng Diyos sa kanya. Yun nga, no? Kasi Naalala ko lang kasi bigla habang binabasa ni yung dalawang nga na namatay sa lunod. Hanggang doon na lang ba talaga? Yun talaga. Oo, hindi ba kagagawa ng tao? Mag-iisip ka rin no? Malalim po talaga. Oo. Talaga Mga yun. bagay na hindi natin kaya talaga. Yan yung mga hiwaga no, na hindi natin So, understanding yourself is the first clue to being able to choose life's work. No? Understanding yourself. Di ba? Yan ang clue para ikaw ay makapamili no, ng career na papasukan mo. Yung limitasyon mo, kung saan ka magaling, di ba? Yun ang pasukin mo. Di ba? Kung ano yung field mo, kumbaga. So, yun po yung Kasi yun ang pagkaka-create sa'yo ng Panginoon So, God made you perfectly suited to certain tasks. Amen? It is equally true that each person on the face of the earth is totally unsuited to even more tasks. Part of finding out your career is finding out more about yourself. So, huwag natin sisihin ang Panginoon kung, Lord, bakit ganun? Bakit sila maganda? Bakit ako pangit? Bakit sila matalino? Bakit ako? Di ba yung mga ganun ba, no? Parang mga tanong tayo, no? So, hanapin mo kasi may purpose ang Diyos sa'yo, Kaya kita mo, huwag nila ilayo. Bakit yung nanalo ng yung nag-away pa sila ng magulang niya, yung magaling gymnastic. Ay, si Milo. Sino yun? Yulo. Eh, bakit? Maliit lang yun sila. Di ba? Pero, kita mo, yung shape ng katawan nila, pang gymnastic talaga. Di ba? Talaga pag Oh, mag-gymnastic, maliliit lang no? Pero, Balik na, medyo bilog-bilog. bilog-bilog yung katawan no? Oh, yun ang shape niya no? Kaya, hindi pwedeng basketball player. Ang hirap ba? Kasayang sa bar. Kaya nga, Kasayang sa bar. Sobrang takad kasi ang hirap. Pang basketball naman yun.
Kaya nga meron. Suited talaga eh, no? Suited talaga. Alam ni Lord eh. Hanapin mo lang. Hindi pwedeng wala. Meron at meron. Baka kaya maliit. Kaya hindi pala dapat talaga mainggit, no? Oo. Dapat yung inggit mo, mag-push yan. Hanapin mo rin yung Para sa'yo. Para sa'yo. Meron. Oo. Ganda. Diba? Eh, wala na. Huwag ko na ilayo. Si, Nick Bujicic. Kilala yung Nick Bujicic, di ba? Butchiki. Ang butiki. Nick Bujicic, yung, di ba? The Man Without Lines. Oo. Pero ang galing lumangoy. Ang ganda ng asawa, no? Di siya? Oo, ganda ng asawa. Tapos may magagandang anak, Nung nagkaanak tayo, Tapos napakagaling niya mag-motivate. Siyempre, because of his, features. Dahil sa itsura niya, ang lakas makahamon. Di ba? Kayo, gusto niyo magpakamatay. Kagaganda ninyo. nakuha May maganda kayong pamilya. Nakuha niya yung Di ba? design. Oo, yung ano ng mga tao, no? Eh, pag nalaman mo talaga pala, Bishop, yung design mo, Oo, yung design ng Lord sa'yo. Hindi. Mm. Merong star sa buhay mo. Parang ganun eh. Something no? Oo, tama, di ba? Pag natumbok mo yun, Lalo pa tayo, Bishop, kompleto katawan natin. Siya wala, nakaikot na ng... Yeah, totoo yun. Kaka-preach na bulag, Kaya, Sabi niya ako. very anointed, di ba? Anointed motivator eh. Kumbaga, ako kulang ng katawan. Oo. Kayo buo. Buo kayo, tapos gusto nyo magpakamatay. Pero Di ba? May hindi mga masaya. ganun, may... Sabi ko, pag ako nadapa, natumba, paano ako makakabangon? Kayo, bilis makabangon. Ako pa paano? Wala. Napakita ang galing. Oo, di ba? Mga Kayo ganun yung kasi, mga no? bata, yung mga youth, sa'yo, Iyak eh, habang umiiyak eh, no? Talagang Knowing your, yung parang purpose or destiny. Oo. Kaya maturo. Oo. Motivator kami sinabi ni Jesus. Motivation. Oo. Maraming teacher, pero yung motivator continuo yan. Yan ang tandaan nyo. Maraming teacher, pero yung motivator. Teacher, just to teach it. Oo. Pero motivator, pag alis mo, gusto mo nag-gawin talaga. Yeah, parang nahahamon ka eh. Iba yun. Oo. Yung matcha-challenge ka ba? Ay, may mga ganyan, yung gusto na sumuko, ayaw na magpatuloy ng pag-aaral kasi Sinakilala ko. di ba? Mahusay pa lang kingdom provider. No? Hindi nga. Pero mga ganun, pag nagising mo talaga yung talent, Oo. Maano mo, kumbaga saan parang yan ang subject natin dito, topic natin, finding yourself. yun. Yun ang mahalaga Maganda eh. ituro ko sa mga youth leader. Oo, ito yung Nakikita ko pinag-usapan ito. natin. Di ba? Ganda nito eh. Kasi mga kabataan yun, hindi na mapag-aral ng magulang. Nakakagad. Oo. Hindi, tingnan mo, may purpose na. Meron naman pinag-aaral, naglalakwatsa lang. Baliktad. Sa halip na nag-aaral. Oo. Minsan may isipin mo, ibang klase sila, parang salis-aliw ay. Salisi. Yung may pag-aral, ayaw Ayaw mag-aral. mag-aral. Yung walang pag-aral, Gusto mag-aral. mag-aral. Kaya nga eh. May pakita lang sila sa pakita. Anong pagkaiba? Halimbawa, ako po Bishop, nag-aaral ako pero wala pang aral. Oo. Sabi ko, tayo gusto kong magkaroon ng engineering. Walang pera eh. Totoo. Gusto mo? Ano father ko, tay, huwag kang mag-alala, di ba? Ako may alagang baboy. Inahin. Kapag nanganak yan, ibebenta ko. Kapag pagbenta ko, pang-aaral ko. Oo. Eh sabi na ko, ayaw mo yan, ginawa ko. Yung nakapanganak ng baboy, malaki na, binenta ko. Nag-aaral ng koleyo. Challenge yan. Maganda. Oo. Mga bishop, mga pastor, ginawa ko, ang isip mula sa Panginoon Lord. Bigyan mo ko ng wisdom para sa paano ko i-apply sa pag-aaral ko. Yun. Yun. Ay, Ay, nakatapos ka. Maganda. Katapos ko, yun nakapagtapos ako. Anak, katapos, yung dati ko is, katapos yung father ko, sa church, yung father ko, isa sa mga leader ng mga tatay sa church. Alam mo na, ako sa church, Oo. at tatay yung mga leader church, pero anak, ako siya, paano mo? Nasabi sa bilang anak, sabi tayo, ito paraan. Kapag may problema, may paraan, may solusyon eh. Talagang, anak, matanin ko talaga. Sino sa portal? So, Sino po? minsan kasi, halimbawa, lalo na may mga pamilya, magulo yung mag-asawa, magulo yung mga magulang. Di ba? Tapos naghiwalay. Katulad ng illustration ko na nakaraan. Illustration. Naghiwalay. So,
Yung isang anak, sabi niya, wala, sira na pamilya namin. Sirain ko na lang buhay ko. Oo. Yung isa naman, sira pamilya namin, wasak ang pamilya namin. Pag nag-asawa ko, hindi ko sila gagayahin. Yun. Maganda yun. Same ang scenario, same ang problema nila. Pero magkaiba ang mindset nila. Diba? Isang mag-aayos, isang magwawala. Ganun lang yun eh, di ba? So, what equipment has God given you? What are your resources as a person created in the image of God? Yung resources mo, di ba? Alamin mo yun. The truth is that the design of something reveals the function of that something. So, like for example, yung relo, ano function ng relo? Magbigay ng oras. Di ba? Oh, ito, ano function nito? Di ba? Sulat, di ba? Oh, ano function nito? Alam mo ito panulat mo. Pamburat. Pambura. Ano function niya? Di ba? Ganun yun eh. Alisin yung mali. Pagsasatama. Yeah. Tama. Alisin yung mali. Yeah. Ano ito? Itama yung mali. I-correct na Okay. correction. So may kanya-kanyang function. It is clear that God wants us to maximize our talents for His purpose. Maximize our talents. Pagbutihin natin. No? Di ba meron binigyan doon na hindi pare-pareho pagbibigay ng talento. Yes. Oh. Sa'yo, 1, 2, 5. Hindi, the issue is not about yung numbers ng talents eh. The issue is all about faithfulness. Tama. Katapatan. Diba? Maging tapat ka. Kunti yan, maging tapat ka dyan. Palugin mo. Diba? Pagimanin mo yan. Pagibayuhin mo yan. Pagbutihin mo. Kasi darating ang araw na tinatawag na accountability. Amen? So, understanding yourself includes assessing your, number 1, your natural talents and abilities. Merong natural talents eh. Di ba? Ano tawag ito sa natural talent? Born talents? Nung ipinanganak ka? Meron talaga. Halimbawa, pinanganak ka, maganda talaga yung boses mo. Yun na, pinanganak ka na. Child. Natural yun. Gifted child yun eh. Kumbaga natural talent. Oo. Natural abilities, ano? Yes. Yung paggigitara, hindi naman natural yan, ano? Yung drums, ano? Pinag-aaralan yun, ano? Pero yung pag-awit, pagkanta, merong natural. May meron built-in talaga. Yung pagsayaw, movement. Yun, pinag-aaralan yun. Pero yung pag-awit ng magandang tono, inigo, karamihan, bata pa lang boss, magandang boses. Pero libre na. Pero bihira rin sa mga bata. Si ano, si Pomoy, kilala niyo, Pomoy. Yung dalawang boses. Opo. Boses lalaki, boses babae. Bihira lang. Diba? Ano yun? Pinag-aralan yun. Talented po talaga. Talent yun, ano? Okay, so assessing your physical, emotional, or mental limitations. Kasama po yan. Di ba? Assessing your aptitudes and personality type. Kasi, di ba, pagdating sa personality, magkakaiba, no? Opo. May sanguine, may melancholy, may choleric, may phlegmatic. Different ang ating personality. Diba? Kakaiba. So, assessing your interests, desires, passions, and hobbies. Assessing your natural history, culture, and context. Ito yung mga dapat na isaalang-alang. Sabi nga, you may want to take one of the several diagnostic tests that are available to assist you in your self-analysis. O pwede mo palang ipa-diagnose.
diagnostic test. Ano yung tawag doon? SIMA. Sima. Ano yung SIMA? System. System for Identifying Motivated Abilities. Meron kaya kay AI niyan? AI? Alam niya po yun. Hindi niya na alam yan. Ano? Ask yourself, if I could pursue any career with the assurance that I would not fail, I would want to, kayo na maglagay niya kung ano. Yeah. Letter B. Aside from understanding yourself, understanding your world. Ano, Bishop? World, mundo. Mundo. The next step in discovering what you pursue as life's work involves understanding the world in which you live. Amen? O, kailangan mo din pala na aralin, ano? Ano bang mundo meron tayo ngayon? Diba? Noong 80s ba, common ba yung trabaho ng call center? Ay, hindi po. Wala no? Hindi pa uso yun no? Wala pa nga yatang cellphone nun May cellphone na ba nun? Noong 80s. Ay, wala pa. Parang 1990s nagsimula cellphone no? Early 90s po 90s ano? Ang lalaki pa. Hindi ba lalaki pa? Hindi, yung Bago mag-Nokia maliliit. Extelcom. Oo, yung malaki Extelcom. ganun. Yun. Bago naging 51 Yun. yan, may na konti. Nokia. Yun ay. Parang walkie talkie nung araw ganyan. Oo. Cellphone niya. Oo. Ang Pag laki. meron ka nun, Sikat ka na. anytime, Kaya hindi ka po pwede mag-enroll that time ng computer. Mag-aral ka ng IT? Pretty. Computer nun, Lotus 1, 2, Wala na, di pa uso yun wala na, wala na. Kaya kita mo understanding your world, kung ano yung, ngayon, common na, mga nag-enroll ng IT, di ba? Computer, engineering na nga, computer. Oo. Dati, IT, engineering na. Oo. Nag-build na sila. So, yun nga po. The next step in discovering what to pursue a life's work involves understanding the world which you live. What is the natural context in which you find yourself? What are the needs? Where could you make a significant contribution? How could you be the best servant to the needs of others? Amen? So, isaalang-alang po natin, the country. Diba? Kung saan bansa ka nakatira. Isaalang-alang natin, the city. The needs around you. Amen? Letter C, understanding the times. Tingnan natin ang 1 Chronicle 12:32. First Chronicles 12:32. 32. At sa mga anak ni Isakar na mga lalaking maalam na ang mga panahon upang matalastas kung ano ang marapat gawin ng Israel. Ang mga pinuno sa kanila ay 200 at ang lahat nilang kapatid ay nasa kanilang utos. Okay. Of the sons of Issachar, men who understood the times with knowledge of what Israel should do. No? With knowledge what Israel should do. Kaya kung alam mo yung panahon, alam mo ang dapat mong gawin. Depende sa panahon. Amen? So,
At ngayon, ano yung kapanahunan natin ngayon? Sabi nga another step in discovering life's pursuits is understanding the times which you live. We must be like the men of Issachar. Na ang sabi nga doon, the sons of Issachar who had understanding of the times to know what Israel ought to do. Amen? When you understand the times, alam mo rin ang dapat mong gawin on that time. Number 1, we have more choices than ever before. Kaya minsan, may panahon ng pag-aaral, di ba? Panahon yun eh. Panahon ng pag-aaral, mag-aral ka. Tama? Kasi matatapos ang panahon ng pag-aaral. Paano estudyante? High school, like for example. Kasi darating ang kasunod nun, ibang panahon naman yun. Kaya may mga kapanahunan eh. Ecclesiastes chapter 3. Di ba? Nalala ko lang yung isang natin, kasama natin. Tanda na, nag-aral, tama. Nag-aral siya ng college. Nakagraduate ng college. Pero, hindi na po siya nakapagtrabaho dahil nagkasakit na after ng graduation. Diba? Nakagraduate. May kurso, may career. So, yun lang yung naobserbahan ko. Hindi kayo nagsisisi sa mga unang mga panahon niya na hindi siya nakatapos. Di ba? So, because of the times, many of our current choices will be obsolete in a few years. What does it mean? Many of our current choices will be obsolete in a few years. Ano ibig sabihin? Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, may mga bagay na ginagawa ng mga tao ngayon na mangyayari sa kasunod sa hinaharap na hindi nila magagawa. Hindi na sila kakayanin. Hindi na in. Hindi na akma. Hindi na akma. Kaya halimbawa sa may kasi ngayon nauso na yung AI eh. Tapos sa mga call center, ang mga kinakatakot nila mawalan na sila trabaho kasi ang AI Tanong at ano lang. kusang bumabato na yung mga inaano kumbaga ano Oo, kita mo no. Kaya ang kinakatakot ng mga call center agent ngayon, yung mawalan na sila ng trabaho. O kita mo no. Kasi bawat panahon pabago ng pabago, pa high-tech ng pa high-tech. High-tech. Di ba? Sa Baguio nga ang nagse-serve na lang doon robot. Robot na Mawalan ng trabaho yung mga tao. Di ba? Sa, Magugulo. Green taste. Great taste. Great taste. Great taste. Good taste. Good taste. Saka sa Dunkin' Donuts dito bisa sa may terraces. Sa Terraces. Dunkin' Donuts sa terraces. Meron. Robot na rin sila. May robot na rin. Lalagay lang yun, tapos pag pinindot ito, pupunta na yung sa... Umupo Sa ka na ibang lang. ganyan fast food eh. Oo. Jollibee, may mga ganun na sila eh. Magugulat ka someday, meron lilipad na kotse. Hindi totoo yung sinasabi nga. May kotse yung lumilipad. Sa China, yung Grab nila, inaatid na lang ng drone. Yung mga nag-order nilang pagkain. Drone na ang ginagamit. Grabe, no? Kaya, hindi mo alam doon. Akala mo, itsura, taon-tao Wala, robot na Di ba? Tao. Sabi ni Bishop, sa barko, maraming ranggong binawas Dati po, ang radio operator ay sikat. Oh. Radio operator. Ngayon wala na radio operator. Okay. Ang umawak si kapitan na. Kaya nga, di ba? Ang dami binawas ngayon. Puro high-tech na ngayon.
Oh. At any given time, certain fields are expanding and other fields are shrinking. Yan. May mga bagay daw na talagang mas lalong mag-expand. O Espanyol yung Di ba? moderno. Oo, yung modern. Modern. Yung mga Naging high-tech sila. mga sinauna, nawawala na. Naging high-tech. Kahit nga sa preaching may mga preacher tayo na ang preaching, yung old-timer Oo. sinaunang preaching. Pagka nakikinig yung modern audience natin ngayon, antok Ano ba? Pinagtatagan ka lang noon dahil 80s, 90s yan Di ba? Ngayon 2020 na. Kaya kailangan pati Pati yung lingwahe Pati preaching. Pati yung lingwahe yung ginagamit din siya parang pag mga Gen Z na rin. Gen Z. Oo, Kasi kaya pag minsan ang may ganun lingwahe pa mo din, mga 80s, sasabi lang tanda naman. Hindi nga nila alam. Di ba yung landing alien? Yung mga talinghaga, mga malalalim. Sa jeep, di ba? Magkano? Sabi niya gano'n 7. Sabi ng babae, ano? Ano po? 7. Chismis. Hindi niya alam. Di ba no? Sinabi ng lalaki, kaya naman yung word na hindi na nila alam. Oo, kaya Hindi nga. alam yung mga 1, 2, 3. Oo. Oo. Ano oras na? Alas 10. Ano yun, mami? Oo, kaya hindi nila alam Kiss. Kaya minsan pati lengguwahe medyo sumabay ka rin Naging Kaya pati moderno. Bible, meron tayong Bible na yung Oo, di ba? Sabay. Paraphrase na Bible. Bible na pang Gen Z. Pangit. Hindi maganda. Ang pangit na, di ba? Para sa atin mga hindi maganda. Pero, Pero, di ba yung nag-alay, yung ginawa nilang, tindahan yung templo, oo. na di ba? bad trip si Jesus. Ano naman yun daw? Yung terminal na bad trip. Oo, ganun. Yung At pinagtripan nila si Stephen, yung pinagbabato. Pinag-trip na yun, Grabe ito. Iba na nga. Kaya sabi ko, ano na yan Oo. Malalayo na. Parang Kaya malalayo sa sabi mo, katotohanan Yung relay na sinabi Oo, mo. oo. Pagdating sa dulo, ito ba iba na? Dito pa ka lang relay na Paano ba yung nawala na sa main talagang yung ibig sabihin ng salita. Okay. Roman number 3. Tama ba? Opo. What do I need to do with this information? Una, research job choices that seem to fit to you. Research. Di ba? Yung job choices. Yung fit sa'yo talaga. Di ba? Kasi nga, sa panahon natin ngayon, sabi natin may AI na madali na. We live in a day when information is easy to obtain. Di ba? Pindot-pindot ka na lang. Dati meron kang encyclopedia dyan, from A hanggang Kailangan bumuksan talaga yan, Meron ka, hindi mo alam yung Oo. Kaya pati mga Bible dictionary ko kakakapal, hindi ko na nabubuksan Bisa. Pindot-pindot na lang kasi. Dati nga rin, nangangarap Di ba? bumili ng mga Hebrew. Tapos medyo malabo pa mata ko, hindi ko na talaga. Mga Hebrew, translate. Oo, di ba? Kung hindi ka na pipili. May concordance pa, di ba? Kakapal mga concordance natin dyan May Thompson nga ako Bible. Oo. Hindi na magamit Hindi na magamit. English na lang. Kaya Yan ang pinaralyze ng AI. Oo, di ba? Ibig sabihin, parang nawawala na rin yung mga CP. Kaya dapat talaga marunong maggamit ng AI. Kung hindi, kilala nyo pa. Pero sabi niya, ang mga kabataan daw ngayon, mas walang alam compare sa mga kabataan. Kasi Noon, oo. kabataan nun, talagang nag-research, nagbawa. Talaga sunog talaga ng kilay Oo, pero ngayon, Oo, yung ibig- kabataan ngayon, yung thesis Oo, mo, ngayon. pinutin mo lang. Cellphone. Oo. Ano? Talaga dati, di ba, yung libro natin sa damakmak, yung mga bata, tapos aral. Sabi na rin, binasa, Ngayon, laptop, isang pinot lang. Kaya next generation, hindi na uso yung magsusunog ng kilay. Yung termino ng sunog kilay. Hindi nila alam, kaya hindi nila alam yun. Ano ibig sabihin sunog kilay? Kasi anong history na sunog kilay? Nag-aaral ang mga bata sa mga nayon, may gasera. Ah. Di ba?
Yun ang pinakailaw nila eh. Walang ilaw nun, gasera, aral. Kaya pag susunog ng kilay, kaya tumama na yung kilay mo doon sa apoy ng gasera. Okay. Letter B. Interview people who are involved in those careers. Yan. You cannot judge a career from the outside or the television version of that career. No? Kaya kailangan, yung mismo, siyempre, karanasan niya yun eh, no? Iba yung may karanasan eh. Number 1, some questions that you can ask include, why did you choose this field? Kaya di ba tinatanong kita, no? Sir Benedict. Apo. Kasi nga, yun ang ano mo eh. Sige po. So, how did you prepare yourself for this field? What do you dislike about it? What do you like about it? What advice would you give to me if I would like to enter this field? Di ba? Yan po yung mga tanong. Kaya maging ako, pag nagkakasal pakinggan ninyo yung payo sa inyo ng mga ninong ninyo at ninang. Bakit? Kasi papunta pa lang kayo, pauwi na sila. Nagkasalubong nga lang kayo. Kaya sa pinagdaanan nila, maraming aral na po pwedeng sabihin sa inyo yan. Di ba? Kasi base sa kanilang karanasan. Yung mga ganun ba? Number 2, visit workplace or workplaces where this work is done. Thesis. Letter C, make a choice. Yan. Yun na. Pinaka na, make a choice na. So, number 1, use wisdom in making decisions. 3 areas of wisdom include, letter A, wisdom from the scripture. From the scripture. Obviously, you would not look into a career that was immoral or illegal. Siyempre, obvious yun, ano? Laging batayan natin, isa yun sa batayan natin, scripture, wisdom. Pangalawa, your own experience of wisdom, including past job experiences. Your own experience. Letter C, the wisdom of others. Like for example, your parents. They can advise, no? Your pastors, The wisdom of parent or others, others. counselors. Others. Kasi meron akong narinig, hinihinga nila ng payo, Scripture, experience. final decision ng buhay nila, yung payo ng pastor. Kung ano sabihin ng pastor, yun ang kanilang magiging desisyon. Tama, ano ba yon? Guide lang siguro. Dapat guide lang no? Guide lang. Isa lang sa magiging... Balansin mo yun. Oo. Parang binibigay nila kay pastor yung pamimili para sa kanilang buhay. Pati sa mapapangasawa. O, di ba mapapangasawa, halimbawa, di ba? Okay ba yon? Dalawa na pupusuan niya. Hindi siya magdidesisyon sa sarili niya. Ang sama ng sa ACCC. Pastor. Di ba? Yan sa iyo, sabi mo pa po eh. Oo, di ba? Yun nga eh. Tuloy na pangasawa ko, ano. So, kasi minsan, parang nagiging lord it over eh. Yung gano'n. Meron tayong rights para mag-advise sa kanila. No? But we don't have the right, no? Na talagang i-insist yung gusto natin. Pag hindi nyo ginawa ito, yung mga gano'n no?
sumusuway kayo sa kalooban ng Panginoon. Hindi, yun nga, sabi ko, halimbawa, dalawa na pipisil mo. Pastor, kung ano desisyon mo, yan desisyon ko. Nasa kanya na yun. Kasi Diba? mahalaga rin talaga yung makinig sa pastor. Oh, yun nga. Tingnan nga, kaya nga, paano Ngayon, babalansihin? Pag nagsabi sa pastor, pwede mo ba akong payuhan? O, advice natin. Advice lang yun. Advice. Pero pag sinabi niya, pastor, ano pwede kong gawin dito? O, hindi humingi siya ng advice, humingi siya ng direction. Oo. So, ibibigay mo yung direction. Oo. Kasi pag advice, open yun. Oo, oo, open eh. Kung ako tatanungin mo ganito, kung ako dyan, iba ba lang? Pastor, ilan po ba ang po pwede maging anak namin? Ay, Pati- Pag may kaya mo, isang po. sabi nga rin sa pinag-aaralan natin, kaya na makikita natin yung mga ability natin. Kaya mo bang buhayin yung ito? Magkano ba sweldo mo? Hindi mo sasalita yun. Oo. Yung malalaman mo yung text. Yung malayo yata sa text yung binigay pa. Parang yung sa akin, hindi ko sabi sa akin. Gusto na raw yung mag-asawa, sabi ko sa akin. Sabi ko lang sa akin, handa ka na ba? Financially stable ka na ba? Oh, ayun, stable talaga eh. Financially stable dapat talaga yan. Hindi ako kasi mag-asawa ngayon. Emotionally, physically, mentally. Advice lang tayo para for enlightenment, ano? For enlightenment. Consider din. Ang panahon yan. Oo. Sa panahon ngayon kasi mga tao, mga kabataan, papusok kasi sila. Hindi nila iniisip yung mga harapin nila. Oo. Basta tira lang ng tira. Kahit ang sabihin mo, huwag masyadong malikit. Bahala na si Batman. Pero totoo yung bisa, paano si Batman? Hindi, kasi nandiyan na eh. Dahil, magigit na yung kamay mo, di ba? Pero merong limitasyon din si pastor sa kanyang ano. Pwede magpayo, Meron po. suggestion, pero hindi absolute talaga, absolute na Yes. ito. Kung sinabi ko, pag hindi mo sinunod yan, lumalabag ka sa kalooban ng Panginoon. Hindi na. Para mga ganun, you know? Manipulating na po yun. Oo, Hindi, di ba? hindi kay Lord yun. Yun nga eh. Okay. Saan na tayo? Number 2, ask God for His guidance and His peace. Yun, guidance. Ask God. So, nandiyan din, parang magulang din yan eh, sila. Magulang, pastor, counselor. They can advise, no? Pero ang pinaka-pinali niyan, hingi ka ng guidance kay Lord. Si Lord pa rin talaga yung ano. Number 3, make a definite choice. No one can do this for you, but a choice must be made. Make a definite choice. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. No? Payo lang yun sa kanila. Di ba? Ang final decision mo pa rin, yung decision mo. Yeah? Kaya nga, life is not a series of chances, but a series of choices. Di ba? Number 4, pursue your choice fully unless you hear otherwise. Pursue your choice fully unless you hear otherwise. Talagang ano, kung ano yung pinili mo, yun. Maliban na lang, di ba? Kung merong ano yun, tinig, di ba? Isaiah chapter 30 verse 21. Isaiah 30:21. Your ears shall hear a word behind you. Saan man kayo pumali, sa kaliwa o sa Yes. kanan, parinig nyo ang kanyang tinig. Na nagsasabi, ito ang daan, dito kayo lumakad. Yun, yun ang dapat, di ba? Oo. Kasi may mga kanya-kanyang tinig yan eh, no? Tinig ng magulang, tinig ng counselor, tinig ng barkada. Minsan kasi nagdidesisyon sa ano eh, no? Oh, saan kayo mag-aaral? Mga kaklase mo, di ba? Kaklase mo sa high school. Dito kami. UP kami. Takot siya ano eh. UP tayo lahat ha. Mga ganun. Bandang huli, naging aktivista. Di ba?
Kailangan talaga, your ears shall hear a word behind you. This is the way. Walk in it. Amen? Whenever you turn to the right, or to the right hand, or whenever you turn to the left. No. Makinig ka. Sabi nga, no? Ito yung daan. No? Kung kakaliwa ka o kakanan ka, siya ang magsasabi. And number 5, be prepared for obstacles along the way. Kasi hindi naman agad maaabot ang ating pangarap. Tama ba? Dami mga obstacles yan eh. Oo, handa mo yun. Kaya isa sa obstacles yan na hindi nakakatapos ng pag-aaral, nabubuntis ng maaga. Di ba? Oo. Tama ba? Nakakabuntis ng maaga. Isa yun eh. Ano? Sa halip na nag-aaral, naglalakwat siya. Di ba? Ano, di ba? May mga tumatalon, di ba yung nasubukan tumalon sa pader? Naglakwat siya. May mga tumatalon sa pader eh. Ay, bakod. Oh, bakod. Di ba may mga bakod ang ang school? Oh, hindi niya nasubukan tumalon doon. Subukan. Subukan din. Kaya yung mga tumatalon doon dati, mga kwento nakita ko sa FB. Di ba? Lakwatsa sila, di talon ng isa, hagis ang bag. Talon ng isa, hagis ang bag. Sinalo naman sa kabila. So later on, ang hinahagis nila, hollow block. Construction worker. Hindi naman ito. Di ba, hindi kayo nag-aaral eh. Lakwatsa kayo eh. Bulakpol kayo, kaya. Oo, totoo yung bisa. Di ba? Ayun ang nangyari. Kaya, prepared for the obstacles. Lalo na mga kabataan ngayon, madali silang ma-depress. Di ba? Madali ma-depress, madali ma-stress. Di ba? So, marami nagpapakamatay ngayon. Di ba? So, because of depression. Number 6, be willing to start at the bottom. Yeah. Simula sa mababa. Lahat naman nagsimula sa ano yan eh. Yung mga nakita ko mga nagsiyaman, una, alalay lang eh, pahinante lang. Pahinante. Delivery ng truck ng buhangin. Napag-aralan niya yung paraan, diskarte na pagdi-deliver ng truck ng buhangin. No? Bandang huli, naging kontraktor. Bandang huli, tumakap ng malay-maleta. Napunta naman tayo sa maleta. Dito tayo, may yung kasama namin doon sa, yung pinupuntahan namin sa Jensan. Pastor Elmer Ruda. Tricycle boy lang dati yun. Yan nga, natuto sa construction. Naging contractor. So, yumaman. May sariling resort. Pinakamaganda yung resort niya, pinakamalaki resort sa Jensan. Di ba? So, kasi nagsisimula ka sa maliit, pioneer ka eh. O ano ba tawag yung baguhan? Ano tawag sa baguhan? May termino eh. Alam mo, sa isang company, pasok mo. Anong tawag sa baguhan? Bagong salita. Ha? Bagong salita. O yan, sa Tagalog. Pero meron siyang termino eh. Training. Ha? Training. O, training. Pero iba pa eh. Meron pang mas... Doon ka magsisimula eh. Di ba? Di ba eh? Ha? Amateur. Hindi pa. Apprentice. O, pwede pa. Meron pa isa eh. Basta pero magkakamukha yan. Magkakahawig yung tawag na yan eh. Siyempre, wala ka pang alam doon. O. Hanggang malaman mo galawan. Ano po? Newbie po. Newbie. Newbie. New hire. New hire. Iba pa po eh. Bagong term. Newbie ang tawag ng mga generation ngayon eh. Newbie. New hiring. Basta yun. Basta new hire eh. Pareho yan. New hire. Bago ka pa. Yung mga bago pa nga lang eh. Ano?
Provisionary po. Provisionary. Okay. So, mamaya. Bigyan ko yung 5 year makasagot. Nasa isip ko, ha? So, nasa dulo ng dila ko, hindi ko na maalala. So, nagsimula sa ganon. Hanggang bandang huli, aral mo muna. Diba? Meron magtuturo sa'yo. Diba? May mentor ka muna. Siyempre, wala ka pang alam eh. Tapos noon, matututunan mo siya. Trainee, Bishop. Trainee. Training o trainee. Training. Oo. Training. So, later on, nalaman mo, bandang huli, ikaw na yung magiging, bandang huli, ikaw na yung, yung pinaka ano roon, di ba? So, ganun po yung, kahit sa ano eh, Ang nataon ako ulit. apprentice. Ang galing ulit. Apprentice. Ako nag-online ako. Kaya pa ako nag-online. Bishop. Intern po, intern. Intern. Oo nga, intern. Oo, yun nga. Pare-pareho mga mong, ha? Diyan siya po yung business niya. Yung mga alalay niya, siyempre naaral nila yung mga baka, yung mga... Oo. Alalay lang yun, ha? Oo, alalay niya. Ngayon, Napag-aralan. Nagtayo siya ng sarili niya. Yun nga, di ba? Ganun lang yun eh. Hanggang bandang huli, ikaw na yung boss doon eh, no? Cadet. Nagsisimula sa maliit, bandang huli, ikaw na yung manager, ikaw na yung boss. Oh. Ikaw na yung may-ari ng junk shop, di ba? Sa una, Yung ano nga eh, yung patutungan ni Manny Pacquiao, sabi niya, unang mga laro niya, unang mga ano niya, ang napapanalunan niya, 100 pesos lang per vaccine. Ngayon, umaabot na ng million Oh, dollar pa. sa isang ano. Dollar, ano? Dollar pa. So, ganun, nagsisimula talaga sa ganun. Ha? Pagka, Ang laban niya, mamili lang daw ng bigas para magkakaroon sila ng bigas. hindi ko nga alam kung si Manny Pacquiao, naging kargador ko pa yan sa Malabon eh. Kasi naging kargador pa rin sa Malabon yan eh. Manny Pacquiao. Yung bagong salta dito sa ano. Oo. Kasi napamakiyaw ko ng isda dati sa Malabon. Nabotas Malabon. So, pero, di ba? From rags to become riches. So, yun po. And letter D, put yourself on a pathway for success. Yun, italaga mo yung sarili mo, no? Pathway for success. Paano? Paano mo itatalaga yung sarili mo doon sa tinatawag na to become successful? Halimbawa, successful doctor, successful engineer, successful businessman, di ba? Una, preparation. Hindi mo na agad-agad maabot eh. Di ba? Pangalawa, training. Pangatlo, focus. Yan. Kung gusto mo makagraduate ng engineer, focus ka. Di ba? Kung ano yung mga sagabal, wag mo bigyan ng pansin. Yeah. And application or presentation. Amen? So, ito. Application or presentation. Paano? Your appearance. Your details o yung resume. Your follow-through. Amen? So, ganyan kahalaga. Kaya nga sabi ko, lagi sa kanila, no? Lalo yung mga, sabi ko, pagka kayo nabigyan ng pagkakataon mag-preach, pagbutihin ninyo. Amen? Pag kayo nabigyan ng pagkakataon magturo, pagbutihin ninyo pagtuturo. Yes. Amen? Kasi, didepende yan sa narinig ng audience. Pag napagpala ang audience, may kasunod yun. Tama ba? Sa preaching, ganyan eh. So, ibig sabihin, hindi ikaw ang sa sarili mo eh. Yung audience na nakinig sa iyo. Amen? Yun yung tinatawag na resume. Oh, by data mo, resume mo, di ba? Hindi na kailangan magbigay ka ng matindi resume nito ah. Di ba? Bishop na, doktor pa, oh, engineer pa. Eh, nung tumayo ka, di ba? Nung nangaral ka, walang kabuhay-buhay, walang kadating-dating. Asa na yun? Ang pinaka-resume niyan, yung track record, yung patunay.
Kung ano narinig nila, nulit ko, yung tao na nakapakinig sa inyo ang magkukwento sa iyo. Hindi ikaw magkukwento sa buhay mo. Amen? Hindi ikaw magpapatunay. So, and letter E, adjust your lifestyle for success. Paano? Limit your day-to-day choices. Weigh carefully each decision. And letter F, do not be afraid to make a change as things change and as the Lord leads. Amen? Huwag daw matakot, no? Kung may mga pagbabago. Ha? Kasi nga, common ang mga pagbabago. Maging sa panahon. Okay, that's all. Is there any question? Tapos na ang lesson number 6, choosing your life's work. And hopefully, sa mga makakapanood dito, magiging klaro sa kanila. Di ba? Yung atin po mga pinag-usapan na ito. At next week ay lesson number 7. The only policy. Tayo po'y manalangin. Sam, close mo na prayer. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon Lord God, sa araw na to na iyong pinagkaroon sa amin. Salamat po sa aming mga natutunan, Panginoon Lord God, sa tulong po ng iyong lingkod, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan, Panginoon, at malusog na pangangatawan, Panginoon. Ngayon din sa aming mga estudyante, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan na aming mga unungan, ng aming mga natutunan, Panginoon, ngayong araw na to. Maging sa susunod namin subject, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay ikaw po ang aming itaas, Panginoon Lord God. Pangalan na lamang ang aming mapapurihan, Panginoon Lord God, sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. Ginagalang din namin, Panginoon, ang aming mga kapwa mag-aaral, Panginoon Lord God, na idakot niyo po, Panginoon, ang kanilang mga panyupag sa lugar na ito, Panginoon, na para kami ay sama-samang makapag-aral, Panginoon, at matuto, Panginoon Lord God, sa iyong mga salita. Ito po ang aming sagot na nangangin, the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless po. See you. Amen po. Salamat, Bishop. Pahinga ng konti. Thank you po. Radyo Kapolos po. Kaya na, Thank you po, Bishop. Lipat na kayo rito. ang dinig sana na Ilan ba? Apat yata yun. Hindi ka. Tama. Ito yun. Oo, tama nga yun. 12 to 2.